Samantala, isinapubliko na ng Coast Guard Southern Mindanao ang pangalan ng 16 na sakay ng lumubog na recreational bangka sa Davao Gulf. Ang detalye sa report ni JC Aliponga ng PTV Davao. Mahigit 2 linggo matapos i-report na nawawala ang MBCA Amihara sa Davao Gulf. Opisyal nang inilabas ng Coast Guard Southeastern Mindanao ang mga pangalan ng 16 na individual na sakay ng lumubog na bangka sa karagatang sakop ng Governor Generoso Davao Oriental. Kabilang sa mga ito, si Patrocinio Gineta III, ang boat captain, kasama ang 3 crew ng recreational bangka na sina Homer Bordado Bulasa, Christian Genita II at Christopher Bulig. Si Bulig naman ang nag-iisang survivor sa ngayon ng insidente. Batay sa manifesto, 9 na pasahero ang sakay ng MBCA Amihara na kinabibilangan ng mga nabanggit na pangalan. Sila Porferio Lanorias Jr., John Julius Alcazar, Steven Angtan, Hector Emberga, Erlan Oyking, Anthony Banzale, Mark Leve Apayao Lau, Herwin Tan ug Ace Cortez. Mayroon din 3 pasahero na hindi nakalista sa manifest at ito ay sina Raymark Napuli, Ramel Floreno at Rogelio Gomez. Sa kabuuan, 16 na sakay, 6 ang bangkay na narecover ng mga otoridad. 4 sa mga ito ang positibong nakilala at ito ay sina John Julius Alcazar, Porferio Lanorias Jr., Ramel Floreno at Hector Emberga. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang koordinasyon ng Philippine Coast Guard, Office of Civil Defense at Department of Social Welfare and Development para sa pagbibigay ng tulong at updates sa mga pamilya ng mga biktima. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang search and rescue operations para sa 9 na nawawalang sakay ng MBCA Amihara. Samantala, apektado na rin ang mga biyahe ng mga motorbangka sa Davao City dahil sa sunod-sunod na water accidents na naganap ngayong buwan. Ayon kay Ricky, isang motorman na bumabiyahe mula Davao patungo sa Mal Island, kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang ng pasahero simula na mangyari ang mga aksidente sa dagat. Kung dati 3 beses sa isang araw ang biyahe niya mula Santa Ana Wharf patungo sa Mal, dahil sa dami ng pasahero, sa ngayon, 1 o 2 biyahe na lamang sila kada araw. Hindi ka na itong mga nalunod. Yan kada pong mga fake news na mga nanggawa sa social media. So, mingaw juga yung pasahero karon. Samantala, sinabi rin ni Jade, isang crew na nag-ooperate ng motorbangka para sa island hopping sa Samal Island, na bumaba rin ang booking sa mga nakalipas na araw. Anya, dati ay araw-araw silang tumatanggap ng maraming booking. Ngunit ngayon, kahit tuwing linggo, 2 o 3 biyahe na lamang ang kanilang nagagawa dahil sa kakaunting pasahero. Itong kuan, so kada ito na itabo sa aksidente. Gamay na lang po nagapalinapin, di sa itong dati. Sa ngayon, nagpapatuloy ang mahigpit na pagbabantay ng Coast Guard District Southeastern Mindanao sa lahat ng sakayang pangdagat, kabilang ang patuloy na pagbibigay ng paalala at abiso, lalo na sa mga lalayag sa dagat. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.